Magandang gabi mga kabarangay. Um, Nalalapit na po ang halalan kaya lahat po ng partido ay naglalabas na po ng kanilang mga line-up para sa senatorials. At ang napupuna po natin, dito po sa initial list ng mga inalabas ng ilang partido, nagkakaroon po ng overlapping. Ibig sabihin po, yung pangalan ah, ng isang senatoriable kasali sa halimbawa sa PDP Laban at the same time kasali din po doon sa partido ni Ping Lacson at Tito Soto. So, at marami pong mga pangalan na ganun ang nangyayari na ibig sabihin po itong mga tao na to at the same time gusto po ng mga nabanggit na mga partido. Kung kaya sa mga initial list na kanilang inilabas ay kumbaga doble-dobleng partido ang mga pangalan na ito kung saan sila ikasali. Kaya lamang po initial pa lamang po yan. So ibig sabihin hindi pa po finals. Kumbaga posibleng pinalulutang lamang ng mga kanya-kanyang partido na ito ang aming mga senators o senatoriables. Yung kabila naman ganun din, and it happened na doble-doble ang pangalan. Halimbawa nga po, si Lucy Torres, unang ipinalabas lumabas sa media na ito ay kasali sa mga senatoriables ni Ping Lacson at Tito Soto. At after a day naman, naglabas ng pahayag ng kanyang asawa na si Mayor Richard Gomez. Nagsabi kung tatakbo si Lucy Torres as senator, ito po ay sa ilalim ng PDP Laban sapagkat ang kanilang loyalty ay nasa kay Pangulong Duterte. So ang ibig lamang pong sabihin niyan, at the moment, ay wala pa pong final o finality lahat ng ito. Masasabi lamang po yan na final at the time na nag-file sila ng Certificate of Candidacy. Kung saan, kung ikaw talaga ikasama sa officially sa ganitong partido, so pag nag-file ang partido ng kanyang mga kandidato from president, vice president, up to senatorials. So, ipapile po nila yan as official candidates of that party. Saka lang po sila ma-official. O pwede rin namang mangyari na itong isang tao, official dito halimbawa sa PDP Laban, pero pwede rin siyang i-adapt na kasama doon sa kabilang partido. Pwede rin po yan. But in so far as that person is concerned, narito yung kanyang affiliation sa kung saan siya officially affiliated, where he signed an affiliation, formally a political party affiliation. Kung sakali man dalhin ang kanyang pangalan ng ibang partido, that will be by way of an adoption. Kumbaga, on his part, magiging tolerance na lang yon. But there would be no more affiliation again, formally. So, ganun po ang mangyayari. Ngayon, ano ang implication nito? Ang ibig lamang po niyan sabihin, it confirms the fact na ang Filipino voters is more of personal devoted because of personal characteristics of the individual candidate, not because of the party affiliation.
secondary consideration lang yon, na dahil kasama ka sa party, sige iboboto na lang kita. Kung wala silang, kumbaga, kung may natitira pa silang choices, wala silang magustuhan. Ilan pong senator ang iboboto natin ngayon? 12 po. 2022 June 30 magsisimula. So ang kanilang mag-expire po yan by 2028 yung termino. Yun namang kumandidato noong 2019, mag-expire po ang kanilang term sa 2025. Itong ihalal natin sa 2022, mag-expire po ang terms yan sa 2028. Sa 2025, ang kakandidato naman, o itong mga nahalal noong 2019, kasama dyan sila Bongo, sila Bato, si Tolentino. Ngayon po, ano po ba ang kahalagahan? Bakit kailangan o ano ang kahalagahan ng senators to the president? Ang senator po natin actually, at any one time, binubuo po ng 24 senators. So, ito pong tinatawag na the upper chamber or the Senate, which is part of Congress. Sa lower house naman po, ito yung House of Representatives. Binubuo po ito ng mga district representatives at saka party list representatives. Ang nakalagay po sa saligang batas natin, not more than 20% of the number of the total members of the House of Representatives belongs to party list representatives. Pero hindi naman po yun na-occupy talaga. Kasi under the party list law, kung sino lang makakuha ng 2%, any party list that obtains at least 2% of the total votes casted for the party list will be given one seat in the House of Representatives. May mga party list po na nakakakuha sila na to the extent of 6% of the total votes casted for the party list. So nagkakaroon po sila ng 3 representatives o 3 seats maximum. At yan po palagi yung bayan muna. Sila po ay laging nakukuha nila yon. Sa ngayon, ang kanila yatang representatives yan si Colyamat, si Sarati. I don't know with the other one. Mayroon pang isa yan kasi 3 po yan na party list representatives. So ano po ang kahalagahan nito? Meaning as a whole, as a Congress. By the way po, Congress, itong bumubuo ng Congress. Ano po ang kahalagahan ng Congress in relation to the Executive Department? Kumbaga sa isang korporasyon po, ang Board of Directors, ito pong Kongreso at ang President naman of the Republic of the Philippines. Ito po yung presidente ng isang kumpanya na kung saan ang kanyang ipatutupad ay yung resolution na gawa ng board. So dito po sa gobyerno natin, the laws passed by Congress
are being implemented by the President. So, the importance of Congress is that it will realize in terms of legislation kung ano ang program of governance ng Pangulo. So, for instance, kung sino man ang mahalal, halimbawa, sa 2022 as President, sasabihin niya ito yung programa ko. Ngayon, ang kailangan po yan, gawa ng, in consonance with that program, the Congress should make a law to be implemented by the President as the materialization of his program of governance. So, ibig po sabihin, kung kahit gusto ng Presidente, kung wala namang batas na gagawin ang Kongreso, wala pong maipapatupad ang Presidente. Kaya po, hindi niya magagawa yung gusto niya. Specific example po niyan. Halimbawa, nung pandemic, gusto ng Pangulong Duterte na magbigay ng cash assistance. Ito yung tinatawag nating SAP sa mga tao, sa mamamayan because of the pandemic. Without a law passed by Congress authorizing the President to give cash assistance, hindi po makakapagbigay ang Presidente kahit gusto niya because that would be illegal for him to do so. So yan po ang kahalagahan ng Kongreso, to pass laws which the President wanted to implement. Kaya po, kung hindi friendly to the President ang Congress, assuming the majority of the members of Congress is antagonistic to the President, magiging inutil po ang Presidente for lack of laws to be implemented in consonance of his program of governance. Ganyan po kahalaga ang Kongreso. Kailangan, although Congress and executive departments are two separate entities, nevertheless, for a better governance, they should coordinate closely with one another, whereby Congress has to pass laws needed by the President to implement his program of governance. Ganyan po kamahalaga. Ngayon, dito po sa lower house, composed of about or more than 300, sabihin natin mga 350 more or less, majority of the 300 is sufficient to pass laws or bills. Karamihan po naman sa mga congressman, karamihan po dyan, usually ay nananalo at their respective district levels because they are affiliated to the majority party. Kaya wala pong problema sa lower house. Usually and historically, the President masters the majority members of the House. Ang problema po dito sa Senate,
kasi kukunti po sila 24. So, at least, kung 24 yan, at least, ang senators na loyal to the president, supportive sa president, should at least be 13 at the minimum. At dahil kukunti po sila, napakadaling mag-sway ng isang senator. Ngayon, loyal sa'yo. At this after, for whatever reason, pwedeng mag-shift ng kanyang loyalty doon sa kabila, depending upon his personal interest. So, yan nung kumbaga, ang loyalty ng senador towards the president ay mabuhay. Unless, of course, talagang in terms of advocacy, in terms of friendship, in terms of personal affiliation, talagang loyal. Katulad halimbawa ni Bongo, ni Bato, talagang balibalik ta rin yan. Loyal yan to the president. So kailangan mayroon ang presidente, kailangan at least mayroon siyang 13 para lahat po ng gusto niya in terms of program of governance ay may sagawa po because of the cooperative Congress that will provide him the necessary laws for the purpose. So ito po mga kabarangay, ang kahalagahan ng number, especially in the Senate. Yan po ang kahalagahan. Because the number in the Senate in terms of loyalty to the president will make or unmake the program of governance. To a certain extent, it will even remove the president in terms of an impeachment. Halimbawa po, sa ngayon, kaya nga nung isang last few days, diniscuss po natin dito na according to Carbonell, magpapile siya si Walde Carbonell po, magpapile siya ng impeachment daw against the president. Pero wala namang balita, hindi natin alam kung talaga na-file niya. Pero yun, sabi niya doon sa kanyang blog that he would be filing. But so far, wala pang balita kung may na-file. But assuming i-file yan, ang proseso halimbawa, pag-usapan sa Justice Committee, yung the validity of the impeachment complaint as to form and substance. So halimbawa, we do not know kung ano yung exact number talaga ng Justice Committee of the lower house. Assuming lumusot yan, majority voted for impeachment. So dadalhin po nila sa plenary. Pagdating po sa plenary, pag-uusapan yan sa lower house, plenary of the lower house. Ang kailangan lang po dyan, to make it an article of impeachment, 1/3. Yung 1/3 of the membership of the house, madali pong kunin yan. Kasi kung 350, assuming na mayroong 100 something against the president, most probably meron naman talaga yan. So, posible po na maging article of impeachment yan. Pag ipinasa na sa Senate for trial, for impeachment trial, to impeach the president, kailangan po 16 votes. 16 votes.
whether hindi na napapag-usapan yan masyado kung meritorious or unmeritorious yung impeachment complaint. Although dapat meritorious. In the sense na kung talagang impeachable offense, the president had committed an impeachable offense, so let him be impeached. Pero hindi yun ang nagiging consideration usually. Ang nagiging consideration dyan, yung number. Galit ako sa presidente, sige, boto ako, ma-impeach siya. Kung ako nasa house. So, madadala sa Senate. Pagdating sa Senate, kailangan 16 senators ang boboto for impeachment. Kung ang loyal to the president ay 8 lang, may impeach ang president. Pero kung 13 ang loyal sa kanya, hindi siya ma-impeach. Why? Kasi 12 lang ang boboto for impeachment. Just in case. Ang kailangan na boto is 16. So, hindi ma-impeach ang Pangulo. Pero kung ang loyal sa presidente, 8 lang. Yung 16 ay bumoto for impeachment. Ma-impeach po. At sa tingin po natin, ito yung sinasamantalaan ni Carbonell kung talagang magpapile siya. Knowing that yung PDP laban is split na nga. Kaya yung mga dating PDP laban nakakampi, sila Nene Pimentel, sila Pacquiao. Talagang, si Coco Pimentel, si Pacquiao, talagang boboto for impeachment yan. Pero dati kalaban niya yan. So, that's how important the number of senators who are loyal to the president. Ito po ang dahilan kung bakit dito pa lang sa pick up mo, sa mga alignment pa lang, kung sino talaga ang kasama mo sa Senado, as a prospective president, talagang sisiguraduhin mo. Halimbawa po, sa kaso ni Pangulong Duterte, meron na po siyang na cabinet according to the initial list released by Ibardone. Most likely, itong mga ito, kaya po ipinapasok ng Pangulo sapagkat expected na magiging loyal ito kay Inday Sara kung sakali o sa sino mang-i-endorso niya. So, tayo as voters, dapat alam natin ito. Kung halimbawa po, iboboto natin si Inday Sara because we believe that she will continue the legacy of President Duterte, of President Rodrigo Duterte. We should vote as well the senators who are included in her party or coalition to ensure first that she could do what are the necessary things to do in order to continue the legacy of her father. In terms of Congress passing a law to that effect,
because how much ever Sarah wanted to continue the legacy of her father, but the Congress does not pass laws necessary for the purpose. Hindi rin po magagawa ni Inday Sara yan. So, ang ibig po natin sabihin dito, buting the senators who are included in her lineup is as much as necessary as we wanted Sara Duterte to become a president. Kasi po, kahit magawa man natin siyang presidente, kung ang Senado o ang Kongreso is dominated by anti-Duterte, hindi rin po magagawa ni Sara na ipagpatuloy ang sinimulan ng kanyang ama dahil walang batas na magbibigay sa kanya ng authority to do it. So dapat kung gusto talaga natin na ipagpatuloy ni Sara Duterte ang legacy ng kanyang ama, iboto natin siyang presidente at yung kanyang katandim as vice president, at iboto din po natin ang mga senador na kasama sa kanyang lineup. Iyan po ang kahalagahan, sapagkat inuulit po natin, kahit iboto natin si Sara bilang Pangulo, kung ang kanya namang mga senador ay hindi nanalo, kaya ang Senado ay magiging dominated ng mga kalaban ni Pangulong Duterte, sigurado pong hindi makikipagtulungan yan kay Sara sa pamamagitan ng pagpasa ng mga batas na kakailanganin ni Sara. Kaya hindi rin niya po magagawa. Hindi rin magagawa ni Sara Duterte ang kanyang pangako na ipagpatuloy ang reforma na sinimulan ng kanyang ama. Kaya po, kung gusto natin na ipagpatuloy, kaya natin siya iboto na rin po natin yung mga senador na kanyang ka-line up upang masigurado po natin na yung ating layunin, kagustuhan na maipagpatuloy ang mga reforma na nisimulan ng kanyang ama ay maisakatuparan. Napakahalaga po yun. Kaya as much as possible po, yung mga district representatives, ang iboto po natin ay yung kasama din po sa partido. Sapagkat ang batas po, the laws which are enacted by Congress should be passed by both houses. Kailangan ipasa po yan ng lower house at ipasa din po ng Senate. At pagkatapos dadalhin sa Office of the President for signature. Tapos ipapublish po sa Official Gazette o sa newspapers of general circulation. So 15 days after its complete publication, saka po magti-take effect, magkakabisa yung batas. Kasi po,
Kung maalala po natin yung binanggit po ni Pangulong Duterte doon sa PDP Laban Assembly nang sabi niya, the laws, uh, the Statute of Rome, which authorized the Philippines to join the ICC is not binding. Kasi ang sabi niya, it was not published. Because under our laws, a law to be effective based on the jurisprudence of binanggit niyang Tubera versus Enrile. Supreme Court said in that case that laws which are not published is invalid. Laws which are not published in the official gazette or in the newspaper of general circulations is invalid for being violative of the due process. Bakit di naman laws yun? Treaty yun. Well, under our Constitution, under the so-called incorporation provision under the Constitution, international laws, including treaty po, form part of the laws of the land. Bahagi po ng mga batas natin. So kung bahagi po ng batas natin yan, kaya kailangan may publish din for it to become effective. So yan sinasabi ng Pangulong Duterte na hindi siya bound to that ICC Statute of Rome for lack of publication because it violates his right to due process. Balik po tayo doon sa sa ating pong pinag-usapan na Kongreso, mga kabarangay. Kailangan po talaga na ang bumubuo ng Kongreso ay cooperative to the President for the President to become effective. Actually, itong Kongreso, the Senate, even the lower house, kaya naging matagumpay si Pangulong Duterte sa kanyang management sapagat majority of them ay cooperative sa kanya because of his leadership. Ang hindi nga lang magawa dyan yung sa mai-post yung charter change kasi kulang ang sa number. Bakit po kulang sa number? Because under the amendment provision of the Constitution, 2/3 votes din ang kailangan for Congress to constitute a constituent assembly. So, ibig sabihin, kulang po sa number of 16. Pero generally, as to ordinary laws, sufficient yung mga senators who are loyal to the President. Kaya naipasa yung mga batas na gusto ng Pangulo. At iyon po ang naging susi kung bakit naging matagumpay ang kanyang panunungkulan. So sana sa 2022, ganito rin po. Majority would be loyal to Sara, lalo na po sa Senado. For the time being, wakasan po natin ang ating talakayan at naanyayahan po natin ang ating mga kababayan na i-subscribe po ang ating YouTube channel, ang ating paninindigan sa napapanahong isyu ng lipunan. Muli, maraming salamat at magandang gabi.